Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 9,249 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. At malapit na po tayo sa ating 10,000 subscribers milestones. Sana kasama ko po kayo pagdating po natin ng 10,000 subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. I love you all. At mag-iingat po tayo lagi. Lalo na po, may bagyo po sa kasalukuyan dito sa bansang Pilipinas. Okay, so pag-usapan po natin dyan ang pag-usapan po natin ay sa Caloocan City. Yan po Caloocan City. Okay, kilalanin po natin ang mayor ng Caloocan City na makakalaban ni dating Senador Antonio Trillanes. Tayo, ang naprepredict po natin dyan based on the sentiments ay si Antonio Trillanes ay matatalo dyan sa Caloocan City. Okay, sa Maynila naman, ang mananalo dyan ay si Isko Moreno. Ang Pasig naman ay sana dumikit si Sara Diskaya kay Vico Soto, kasi based on sentiments medyo nakakalamang pa si Vico Soto, pero sana sa mga darating na panahon, darating na buwan, kung hindi ngayong eleksyon na ito, baka sa mga susunod na eleksyon ay matalo na si Vico Soto, mga ganun pa. At saka sa 2028 ay ang sentiments, kung ang eleksyon ay mangyayari sa ngayon, ay mananalo si Sara Duterte. Yan. Pag-usapan po natin si Along Malapitan. Siya po ang mayor. Ang complete name niya po ay Dale Gonzalo Along Rigor Malapitan. Ang haba. Siguro nung bata ito, si mayor ay napakahirap magsulat. Siya po ay mayor, nag-umpisa po siya noong 2022 at 2025 at sinuportahan niya po si Bongbong Marcos at saka si Sara Duterte. Duterte. Inassume niya po ang chief executive position first time in 2022 at siya po nag-succeed sa kanyang ama na si Oka Malapitan. Yan. Ito po ama po siya ng dalawang bata the father of two, he earned a management degree from Letran. Ang Letran po ay dyan sa Intramuros. Araw-araw po tayong dumadaan dyan dati at talagang nakita po natin ang kabulukan ng Maynila. Kaya nga po tinulak natin si Yorme Isko Moreno na bumalik at ito ay napakinggan naman ng mga batang Maynila. Ito si Malapitan, he comes from a political family. Siyempre, yung kanyang ama ay nanilibihan sa local government since 1992. At ang kanyang nakakabatang kapatid na si Enteng Malapitan ay nasa konseho mula pa noong 2019. At ang kanyang kapatid na si Sharon Malapitan ay board of director ng Clark Development Corporation. Ito pa, siya po ay naging barangay captain po ng Barangay 137 in 2007. Okay? At noong 2013, nagbumalik po siya dyan dahil noong 2012 po ay natalo siya bilang congressman sa 1st District. And then during his first stint as barangay chairman, ay nagkaroon pala ito ng kaso, alleged case. Ang case po na yan ay sinampa sa Caloocan City Regional Trial Court in 2008 for allegedly raping 2 girls. Siyempre yung kampo niya, dininay yan at claim na yan ay politically motivated. Ang kaso na yan ay na-dismiss noong 2011. Tumakbo siya noong 2016 na bilang congressman ng 1st District at nanalo po siya. He was re-elected in 2019 unopposed. In 2020, siya po ay isa sa mga congressman na bumoto, 70 lawmakers who voted against the franchise renewal of media outlet ABS-CBN and supported the passage of the anti-terrorism bill. Although eligible for re-election in 2022, he ran as mayor instead, switching places with his father who was already term limited. Obvious na obvious, sa mga nakaraang mga panahon ay talagang si Malapitan ay maka-Duterte. Kaya naman, matatalo dyan si Trillanes. Alam niyo po ba bakit?
tinitira ni Trillanes si Malapitan, yung mag-amang Malapitan, di ba? Siyempre, yung mga natulungan ni Malapitan dyan sa Caloocan City ay hindi siya iboboto. Okay? Ito, tinitira ni pangalan nito, ni Trillanes, si Sara Duterte. Marami pong bumoto dyan sa Caloocan City kay Sara Duterte. Ibig sabihin, yung mga bumoto kay Sara Duterte ay hindi na iboboto si Trillanes. Wala na po, di ba? Marami rin pong DDS dyan. Kaya nga po, talo na yan. Okay? Tinitira niya pa si Leni Robredo. Okay, matatalo na lalo yan. Marami rin pong bumotong Leni dyan. Tinitira niya si Amy Marcos. Maraming bumuboto kay Amy Marcos dyan. So matatalo na siya dyan. Minsan tinitira niya si Bongbong Marcos. Marami rin pong loyalista dyan. Kaya matatalo na si Trillanes. Alam niyo po ba bakit matatalo? Dahil hindi nga po nakafocus si Trillanes dyan sa Caloocan City. Nakikialam pa sa nasyonal. Yun po ang ibig sabihin natin. Nung umpisa, sinusuportahan natin to si Trillanes. Akala nga natin, focus na siya dyan sa Caloocan City at talagang gusto niya ng pagbabago dyan sa Caloocan City. Pero paano mo naman mai-implement ang pagbabago kung hati-hati ang iyong utak, ang gusto mo ay local, pero nakikialam ka sa nasyonal? Diba? May nakikita ba tayong mga local na tumatakbo, local leaders, na hindi na nakikialam pa sa nasyonal? Hindi na. Wala na pong ganoon. Kaya lang ayaw makinig sa atin ni Ginoong Trillanes, 'di ba? Katulad nung katulad ng kay Yorme Isko Moreno noong 2022, sinabi natin huwag tumakbo dahil matatalo siya at mag-concentrate na lang sa Maynila para sa pagdating sa 2028 ay pag napaganda niya ang Maynila bilang parang Singapore ay saka siya tumakbo dahil ito ang showcase niya. Kaya lang hindi nakinig. Wala pong nagsabi sa kanya, kaya po natalo. Di po ba? Tayo po, 95% na sinabi natin kung sino matatalo, mananalo, nagkakatotoo. Nagkakatotoo po yan, no? Lahat po yan. Mga senador po natin, no? Mga local leaders natin, sinasabi po natin yan based on sentiments. Okay? Kaya po, hindi lang po sa surveys tayo, no? Pero sa mga sentiments po, may ikot-ikot po kasi tayo. Nakikipag-usap po tayo sa mga tao, no? Nagbabasa po tayo ng dyaryo, nagbabasa po tayo ng mga sa Facebook, no? Inaano po natin 'yan, no? Kaya po nalalaman natin kung sino yung mga mananalo at matatalo, no? Kaya lang ayaw makinig. Ito, Trillanes na naman, no? Pero ako hindi ko naman po sinasabing 100% proof. Meron din po mga may mga senador po rin tayo na sinabi natin na mananalo, okay? Pero hindi po nanalo. Yung po mga ganong mga pero anyway, 95% of all na predict natin, nagkakatotoo. Okay, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Sana po nakilala nyo si Along Malapitan. Maraming salamat po.